Panginoon, salamat sa araw na ito. Napakabuti mo sa amin. Sa kabila po ng aming mga naranasan, binigyan mo po kami ng magandang panahon at umaga para pasalamatan ka po sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Punuin mo kami ng iyong kapangyarihan, ibuhos mo sa aming mga puso't isip ang iyong banal na Espiritu Santo upang siyang aming magiging guro, tagapagturo at magbigay ng panguunawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila sa buhay namin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mupo po tayo. Praise God. Hallelujah. Hirap na ba ng buhay ngayon? Ha? Mahirap ng buhay. Yan, biglang lumalakas. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Napakalaga po na maunawaan natin ang salita ng Diyos na palagi po nating napapakinggan. Ang karamihan sa atin nakakarinig lamang ng salita ng Diyos tuwing linggo o every Sunday. At ang iba naman, laging nakakarinig ng sermon sa kanilang mga asawa. Ang mga kabataan naman, laging nakakarinig ng sermon sa kanilang mga magulang. Praise God. But kung atin lamang gampanan at susundin ang sinasabi ng Diyos, tayo po ay Kanyang pagpalain. Amen. Praise God. Kaya po napakahalaga po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang ating pong tema ay pamagatan po natin itong ayan, nakalagay yan dyan sa ating your walk and work for Jesus Christ. Ayan. Iba na naman yung iba na naman yung purihin ng Panginoon. Dito kayo sa baba. Sino ba yung nag-ano kahapon? Para hindi na niligaw. Ayan. Dito kayo. Dito sa baba. Joshua, Jonathan, dito kayo sa baba. Ayan. Para makapakinig kayo ng maayos. Ayan. Praise God. Mahalaga po ang ating sitwasyon at mga panahon ngayon. Mahirap na ang buhay. At para bagang pahirap na ng pahirap. Parang wala na po tayong kaunlaran. Wala pong katiyakan sa panahon natin ngayon. Mapanganib. Walang katiyakan ang ating pong kapaligiran sa panahon natin ngayon. But, mayroon pong isang aral at katuruan na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Praise God. Sa mundong ito, wala na tayong inaasahan. Kung umasa tayo sa mundong ito, tayo ang pinakawawa sa lahat ng nilalang. But nandyan ang salita ng Diyos, nandyan yung pangangaral, para tayo po ay hanguin o alisin sa mga problema at mga suliranin sa buhay na ito. Praise God. Your walk and work from Jesus Christ. Yung ating lakad at ang ating mga ginagawa para sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin mabuti. Ang sabi po rito, ang sumusulat po nito, ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Praise God. Mahalaga po na isipin natin na tayo ay mga leader. Leader. Praise God. Katulad na sinabi ko kanina, kung sa mundo lamang ito, tayo ay umasa, wala tayong direksyon, wala tayong patutunguhan. But we are thinking,
na tayo ay magiging mga leader. Sa Biblia po, sa Aklat ng Daniel chapter 3, nung kinuha po ni King Nebuchadnezzar ang mga Israelita o yung mga Hebreo at dinala pong bihag sa Babylonia, may mga nakasama po roon ng mga remnant, no, yung mga dugong bughaw, yung mga matatalino. Praise God. At pagdating doon sa Babylonia, ang Israelita po ay ginawa pong slaves. Alipin. No, sila yung nagtatrabaho ng mabigat, sila yung gumagawa ng lahat ng gawain. So sa panahong yun, ang mga Israelita ay halos mawalan sila ng pag-asa. Pero alam nyo ba, sa pagkatapon nilang yun, may mga tao o may mga lalaki doon na sila po ay naturuan ng kanilang mga magulang. At itong mga lalaking ito, sila po ay mga marurunong. Sabi mo sa tabi mo, marunong ka. Ayan. Matalino ka, sabihin mo, matalino ka. Praise God. Praise the Lord. Kaya kapag, mga bata, kapag pinagalitan kayo ng nanay nyo, pag sinabi ng nanay nyo na, ikaw talaga ha, sabi mo, wag nay. Marunong ako. Matalino ako. Praise God. Hallelujah. Sila po yung mga marurunong. At alam nyo ba, itong mga kabatahang ito, itong mga lalaking ito, ginamit sila ng Panginoon. Na bagamat nandoon sila sa lugar ng pagkaalipin, inangat sila ng Diyos. Itinaas sila ng Diyos sa isang napakagandang katungkulan. Leader. At habang sila ay nagiging leader sa lugar ng Babylonia, ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. Kaya yung mga lalaking ito, bagamat ordinaryo lamang sila, kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng himala. Sabi nga po natin, himala. Praise God. No, miracle. Katulad ni Daniel. Diba? Sila, Propeta Isaias. Sila Propeta Jeremias. Propeta Ezekiel. Yung kabataan doon sa Daniel chapter 3 na tinawag ni King Nebuchadnezzar na Misak, Shadrach, at Abednego. Kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Praise God. Sana yung nagawa nila ay magawa din natin ngayon. Dahil ang ating bayan, ang ating bansa ay patungo sa pagkakaalipin. Imagine po ninyo, yung utang ngayon ng Pilipinas sa World Bank, alam nyo ba kung magkano? Alam nyo? Hindi nyo alam. 16 trillion plus. Imagine po ninyo, ikaw ngayon na isang kabataan, mag-aasawa ka, magkaroon ka ng anak, at ang iyong anak ay magkaroon ng anak, at ang iyong apo sa tuhod ay magkaroon ng anak. Sila po yung magbabayad ng utang. Ang sabi ng Biblia, kapag ang isang tao ay hindi na makabayad ng kanyang pag-uutang o utang, kukunin ang kanyang mga anak at gagawing slaves. Kaya kung nais ninyo mag-asawa ngayon, yun na, sinabi ko na sa inyo, ang magiging resulta ng inyong magiging mga apo. Ano ang ating gagawin? Kailangan mamula tayo. Ayusin natin ang ating lakad. Ayusin natin ang ating mga ginagawa. Lumakad tayo at gumawa tayo sa pangunguna ng ating Panginoon. Siya lamang ang ating pag-asa. Ituro mo.
Magturo ka. Hindi naman kailangan magiging pastor ka. Ang mahalaga, yung nasa sayo, na tinanggap mo mula sa Panginoon. Huwag naman itago. Huwag naman ipagdamot. Dami-dami mong kaibigan. Dami-dami mong barkada. Dami-dami mong kakilala. Hindi ka man lang makapag-share sa kanila. Parang tinatago natin. Ituro mo. Ipatupad. Himukin. Encourage. Mayroon tayong kapangyarihan. At ang kapangyarihan yan ay kaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Praise God. Huwag ka mag-aksaya ng mga bagay na walang maidudulot na mabuti para sa iyo. Huwag mong pag-ukulan ng pansin ang mga bagay o yung hilig ng mga kabataan ngayon. Praise God. Yung lahat ng bago, nilalabas natin. Pero ang sabi ng Biblia, wala namang bago eh. Bago lang yung pangalan. Pero noon, ginagawa na yan. Kaya di ba sa panahon natin ngayon, ano yung bago? Ano yung bago? Meron ka ng hawak, meron ka pang bit-bit. Hawak mo ang, ayan. May hawak ka na, may bit-bit ka pa. Purihin ang Panginoon. No, ganon katindi ang mundo ngayon. Madali siyang maka-impluensya. Madali siyang makahawa. Kaya nga nung si Lot ay umalis sa Sodom at Gomorrah, sinabi ng anghel, huwag na huwag kang tumingin. Praise God. Bakit ipinagbabawal ng anghel kay Lot at sa kanyang mga anak na huwag tumingin habang sila'y palayo, habang sila'y tumatakas sa kaparusahan na gagawin ng Diyos sa Sodom at Gomorrah? Bakit sinabi ng anghel, huwag kang tumingin? Kahit sulyap man lang, huwag mong sulyapan. Kasi kapag ginawa mo yan, sino mang tumingin sa Sodom at Gomorrah, habang kayo'y tumatakas, magiging haliging asin. Nabasa niyo ba yung history na yon? Praise God. Bakit? Ganon katindi ang kasalanan na ginagawa ng Sodom at Gomorrah. Hindi ka nga gumagawa, titignan mo lang. May impluensya ka. Pakinggan mo lang. Praise God. Sa panahon natin ngayon, ito yung tamang panahon na tayo ay lumakad at gumawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Gawin natin. Mayroon ka nun. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon ka niyan. Hindi na lang natin tukuyin. No? Yung ating lakad, yung ating mga ginagawa, hindi ba itinuro na sa atin ng Biblia ito? Hindi mas simulat sa Paul, naririnig na natin bilang mga Kristiyano na ito ang ating dapat ipamumuhay. Ito ang dapat na lakad na gagawin natin. Sapagkat kung ating ipamumuhay at i-apply natin sa buhay natin, tayo ay Kanyang pagpapalain. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Wala. Ayan. Salamat.
Gawin natin pakinabang ang ating buhay. Wag nating aksayahin, wag nating sayangin. Gawin nating pakinabang. Praise God. Sino magaling sa basketball? Praise God. Bakit tayo nagbabasketball? Bakit tayo nagbabasketball? Una, yung ating iniisip, para tayo ay makapag-exercise, enersisyo. No? Pinapalakas natin, pinapatatag at pinapatibay natin ang ating katawan. Mas mahalaga, no, kaya nga tayo nag-exercise para tayo ay lumakas. No, ganun din sa espiritual na buhay. Dapat magsanay tayo. Sanayin natin ang ating buhay na mamuhay kasama ang Espiritu ng Diyos. Prayer, reading Bible, working good, ano pa ba? Yung mga mahabang pasensya, mayroong pagmamahal, mayroong pagmamalasakit. Ito ay mga pagsasanay na dapat natin ginagawa. Pero sa buong araw, ano ang ginagawa natin? Nag-aksaya tayo ng panahon. Nag-aksaya tayo ng araw. Pag tinanong ko kayo, bakit di kayo dumating ng Friday? Prayer meeting natin. Exempted po rito yung mga malalayo. Noong una, okay lang. Kasi may pasok. Pastor, sorry. May pasok kasi. Ngayon, wala nang pasok. Ano naman yung alibay na gagawin natin? Kasi pastor ganito, kasi pastor ganyan. Para bagang hindi tayo nauubusan. Praise God. Italaga natin. Lumakad tayo at gumawa tayo kasama ang Diyos. Praise God. Yung mga tao sa Biblia, makikita natin na sila ay lumakad at gumawa kasama ang ating Panginoon. At hindi sila nabigo. Hindi sila nawalan. Kaya nga sa panahon natin ngayon, umabot tayo sa ganitong sitwasyon. But, tayo ay separated dahil tayo ay namumuhay at lumalakad na kasama ang ating Panginoon. Gawin natin to, mga kapatid. Gawin natin, lalong-lalo na sa mga kabataan. Malalakas pa ang iyong tuhod. Malalakas pa ang iyong mga muscle. Malalakas ang inyong katawan. Praise God. Gawin natin. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit, ang pagsusumikap na magiging makadiyos ay mapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito ay pangako. Hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. May pangako. Praise God. Kaya nino tayo maniwala sa mga politician, sa mga mayayaman, sa mga ma-impluensyang tao? Saan natin ilagay ang ating paniniwala? Bilang mga Kristiyano, ituon natin ang ating paningin kay Hesukristo na siyang nagpapabanal at nakatalaga na tayo'y iligtas at siya'y mamatay sa krus para sa bawat
isa sa atin. Praise God. No? Aralin natin ngayon ang ating bayan. Yung ating mga leader. Wow! Mga bata, makinig kayo, huwag kayo lakad ng lakad. Yan. Sige, ha. Ang gaganda nitong mga batang ito. Sige, makinig. Makinig. Yan. Makinig. Makinig. Makinig ka. Makinig ka. Abracadabra. Praise God. Makinig. No, makinig kayo. Nandiyan pa naman kayo sa harap eh. Praise God. Hallelujah. Yung ating mga leader ngayon, sila, ano? No, dapat pag-usapan natin to kasi Pilipino tayo. Kung minsan parang wala na tayong pakialam, no, wala na tayong, hindi na tayo related sa mga ganitong usapin. No, para na lang, ang naririnig lagi sa atin, puro na lang daing. Hindi mo ba alam na mayroon kang magagawa? Sabihin mo sa katabi mo, mayroon kang magagawa. Kaya huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Sayang lang na nagiging Kristiyano tayo. Sayang lang na niligtas tayo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinitin siya doon. Ipinako siya roon. Mayroon purpose ang Diyos. Pero ang problema kung minsan hindi natin gaano at lubos na naunawaan ang layunin ng Diyos kung bakit ginawa niya ito. Hindi para sa Kanya. Kung hindi, para sa atin. Praise God. Totoo ang mga kasabihan. Anong kasabihan? Totoo ang mga salitang ito na dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayong magpagal. Isusog mo yung sarili mo sa gawain para sa Diyos. Gamitin mo yung sarili mo. Magpakakristyano ka. Praise God. Hindi tayo nagiging Kristiyano tuwing linggo lang. Hindi ka nagiging born again tuwing linggo lang. Praise God. Kung minsan napakalungkot, nandoon sa isang kaing, no? Nabulok na kamatis, pag hinalo tayo roon, isang araw lang bulok ka na rin. Hindi tayo makakitaan ng pamumuhay as a good Christian. Napakalayo ng ating pamumuhay sa salitang Christian. Totoo ang kasabihan ito. Ano yung kasabihan? Dahil dito, nagsisikap tayo magpagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay na tagapagligtas ng lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga Christian, mananampalataya. Kaya ituon natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Ituro mo. Magturo ka. Ano ba yung nasa iyo? Hindi hinahanap ng Panginoon yung wala ka. Amen? Amen. Praise God. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, ilan na ba tayo ngayon? Nasa 105 million na ang populasyon ng Pilipinas. Praise God. Oh. Wala ba tayong mabaginan man lang? Wala ba tayong ma-share kung paano kumilos ang Diyos? Paano tayo pinagpapala ng Panginoon? O pupunta tayo sa church, papulaan na lang ng labi, pagandahan na lang ng mukha, pasiksihan na lang. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka sayang. Praise God. Hindi ka sayang.
Simulan mo sa araw na ito. At makikita mo kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na tinanggap mo. Makikita mo na ang Diyos na tinanggap mo hanggang ngayon gumagawa ng himala. Pag tayo lang ba, kaya nating baguhin ang ating sarili? Kung tayo ba, kaya nating mag-isip ng mabuti? Hindi natin magawa ang ganong kasimpleng bagay. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Apostol Pablo, all things work together for good. Sa Philippians, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na ibinigay sa akin ng Panginoon. You know, si Timothy, he's the young people, kabataan. Pero gano'n na lang ang paalaala ni Pablo sa kanya. Kasi si Timothy, mula pa doon sa kanyang kanununuan, siya ay Kristiyano na. Amen? Nung bata pa siya, hindi pa siya magamit ng Diyos. Pero dumating ang panahon, ito na nga, na siya ay gagamitin na ng Panginoon. Hallelujah. Magpagamit ka naman. Sabihin mo ka sa katabi mo, magpagamit ka naman. Oh. Kapag nagpagamit tayo sa Panginoon, ang Panginoon, tayo ay hindi tayo katulad ng isang kotse, sasakyan, na habang ginagamit, lumalaspag. Habang ginagamit, naluluma. Iba ang Panginoon. Kapag nagpapagamit ka sa Diyos, hindi ka malalaspag. Hindi ka maluluma. Paano naging sharp ang itak? Hinahasa. At kapag araw-araw mo siyang, ginagamit. Yung napakasarap na bukal sa malalim na balon, kapag hindi mo kinuha at isalok ang tubig, nagiging lason. Nagiging marumi. Pero kapag ang isang balon na malalim, araw-araw mo, sinasagad at ginagamit ang tubig, lalong sumasarap ang tubig na nanggagaling sa bukal. Sana po ganun ang ating pananaw. As a Christian, huwag mong ipagamit sa sanlibutan ang sarili mo. Hallelujah! Ikaw ba taga sanlibutan? Bagamat namumuhay tayo, lumalakad tayo at nagbisita lamang dito, ang totoong buhay natin at ang totoong bayan natin ay hindi rito. Nasaan? Nasaan? Chapter 14 nandyan. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Ama. Manalig din kayo sa akin. In my Father's house are many mansions. Pupunta ako roon at ipaghahanda ako kayo ng inyong tirahan. Pagkatapos may paghanda na, anong gagawin? I shall return. Sabi sino may sabi niyan? Brother Joseph. Pambihira mga estudyante ngayon. Hindi nyo nakilala si MacArthur? Ha? Hindi nyo na ba ikinikwento sa inyo si MacArthur? Na siya yung kaysa isang sundalo na nagsasabi, I shall return.
Hindi katulad ng kanta ni Victor Wood, Return to me. Praise God. Sana po mga kapatid, naunawaan ninyo ako. Praise God. Si pastor po, pugak-pugak na. Kumbaga sa sasakyan eh. No? Tapos tayong malakas pa. No? Sumisibol. Anong ginagawa natin? May pakinabang ba tayo? May aanihin ba tayo roon? Yes! Sabi ng Bible, chapter 6, verse 9. Kung ano ang tinanim, share niyo, Galacia. Tanim tayo ng mabuti, siyempre, magbubunga ng mabuti. At kapag nasa tamang panahon na yung mabubuti na bunga ng ating ginagawa, ano ang kasunod? Ha-harvest tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Number 1. Be a good model. Model. Praise God. Alam niyo ba kung bakit naging malakas kumita yung mga artista? Hindi naman talaga sila sa unang buhay nila, sa unang yugto ng buhay nila, hindi talaga sila artista. Amen? Amen. Praise God. Ano? Nagmo-model muna sila. Ipakita nila yung kanilang napakasikseng katawan. Amen? Ano pa? Yung napakakinis na balat. Ano pa? Yung katamtamang taas. Praise God. At ang kanilang kagandahan. Tapos sila ay inaayusan hanggang sa sila ay magiging modelo. Pagkatapos na mag-model, yan, no? Lalapit na yung mga gusto mo bang artista? Praise God. Praise the Lord. Hanggang sa sila ay maging kahanga-hanga. Nandiyan pa ba kayo? Kahanga-hanga. Kahanga-hanga at humahanga tayo sa mga tao, sa mga artista na papalit-palit ng papalit-palit ng boyfriend. Nagpakasal, ilang buwan, nagkahiwalay, pakasal uli. Yun ba ay magiging mga mabuting modelo? Kailangan ba itong mga taong ito, paghangaan natin sila? Palakpakan natin sila? Ibunyi at itaas natin sila? Lalo pa sa mga kabataan ngayon. Pag makakita ng mga, ano ba yung pinakasikat niya na singer? Ano yung Korean? Korean, K-pop. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magiging K-pop. Huwag kang humanga sa K-pop. Makipagpatayan tayo eh. Makipagbalyahan tayo, makipagtulakan tayo, makipagtinginan tayo ng masama sa masama. Basta makalapit lang tayo sa mga yun ba yung mga taong kailangan natin maging modelo sa buhay natin? Ikaw! Sabi mo nga, ako yun. Sige, sabihin nyo, ako yun. Sabi ng Bible eh. Tingnan mo, verse 12. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapan mong magiging halimbawa
sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig, at pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Praise God. Pananalita, pag-uugali, ano pa? Pananampalataya, no? At malinis na pamumuhay. Praise God. Paano natin magawa ito? Your walk and work for Jesus. Be a good model. Yung mga mahilig sa basketball, mag-basketball lang kayo. Pero kapag binangga ka, kapag siniko ka, huwag mong gantihan. Amen? Itong kalabang kong ito, siniko ako. Babawian ko ito. Kristiyano ka ba? Praise God. Kaya tayo nasa basketball court. Hindi dahil para mag-basketball. Pangalawa lang yan. Amen. Ano yung pangunahin? Para i-share natin ang love of God. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagliligtas ng Panginoon. Na dapat makikitaan tayo. Na dapat ginagawa natin. Bilang isang Kristiyano. Magagawa ba natin to? Magagawa natin. Sabi ng awit, magagawa natin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Tama ba? Mayroong isang bagay na hindi magagawang mag-iisa. O, di ba? Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin, dagling mapaparam kung si Kristo ay na sa ating buhay. Amen? Be a good model. Praise God. Dito pa nga lang nagsasayaw pag magkamali yung isa. Parang hindi magandang modelo yun. No? Pag nagkamali, masahiin mo sa batok. Praise God. Second, dedikasyon. Meron kanta yung ABBA singer. No? Yung kantang ito ay napakaganda Yung pamagat nito ay hopeless may devoted to you. No? Hopeless may devoted to you. Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Devoted. Devoto. Praise God. Mga devoto yan ni Saldico. Praise God. Mga aliporis yan ni Praise the Lord. Hallelujah. Mga yan, mga nagluluhod dyan mula pintuan kasi sila ay mga devoto ng praise God. Devoted. Now, verse 13, tingnan natin kung ano sinabi niya. Biblia ang magsasabi sa atin ito. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa, sa kasulatan, sa harap ng mga tao, sa pangangaral, at
Pagtuturo. Si Brother John, magti-teacher na yan, ilang buwan na lang. Praise God. Kailangan, devoted siya diyan sa kanyang trabaho. Alam niya yung kanyang gagawin. Praise God. Maraming Kristiyano ngayon, no? Nakalimutan nila, no? Ang Kristiyano ngayon ay mga Kristiyano na madaling makalimot. Yung parang mga Israelite doon sa wilderness, no? Lumabas sila sa Egypt. Hinati ng Panginoon yung dagat sa pangunguna ni Moses. Aba, pagdating ng 3 araw, praise God. Wala lang silang makain, wala lang silang mainom. Ayan, puro reklamo na ang narinig ni Moses sa kanila. Sabi ni Moses, ano ba kayo? Hindi nyo ba nakita ang miracle ng Panginoon kung paano niya hinati ang dagat para makatawid tayo? Praise God. No? Dahil kung minsan sa hindi tayo deboto, kunting problema lang, mayroon po tayong struggle. Struggle. Yun yung kanilang attitude. Sa halip na sila magpasalamat, sa halip na sila magpuri, sa halip na kilalanin nila ang Diyos na nagligtas sa kanila, puro struggle ang kanilang nakikita. Hindi sila deboto. Na para bagang ang isang tao kapag gumagawa, no? Yung mga nagsisimba sa Quiapo, kaya lumulod yan sa pinto papuntang altar. Kasi panata nila yan. Yung bang panata nila may mabubuting result? Totoo ba yung kanilang panata? Samantala tayo. Narito ang katotohanan. May proof. Aprobado galing sa Panginoon. Sinabi niya ito. Alam niyo ba kung minsan, ang dahilan kung bakit hindi natin lubos na naunawaan ang salita ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Bihira lang tayo tumingin dito. Hindi devoted ang ating panahon, ang oras, ang araw. Para bagang binibigyan lang natin ng, no? Sinusulyapan lang natin ang salita ng Diyos. Hindi talaga devoted ang ating buhay sa kanyang mga pangako. Kaya kung minsan napakahirap maabot, napakahirap maranasan, at napakahirap matanggap ang pagpapala ng Diyos. The reason is, hindi tayo deboto. Para bagang ginagawa lang natin pangpalipas oras. No? Hindi talaga taos sa puso natin. Di talaga taimtim sa puso natin. Para bagang hindi makatotohanan. Kaya ko na lang gawin to kasi ito na yung aking No? Para bagang napipilitan na lang tayo. Para bagang programa. Praise God. Hindi programa ang inahantay ng Diyos sa buhay mo. Ang gusto niya na magiging masigasig ka. Dibuto ka na kahit anong hirap. Diba? Kaya pagdating ng January, maraming napipilayan, maraming na-aksidente, maraming naghihirap diyan sa Quiapo. Kasi mga deboto sila. Tayo mga Kristiyano. Praise God. Mayroon ba tayong panahon? Pwede ba tayo makapag-fasting ng kahit isang araw lang? Isang almusal lang? Pwede ba tayo magtalaga ng ating oras kahit 20 minutes every day o daily para tayo ay makalasap, para makita natin ang katotohanan na nanggagaling sa salita ng Panginoon? Hindi tayo deboto. Praise God.
iukol mo. Bigyan mo pansin. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kanyang salita, sa pangangaral at pagtuturo. Hindi na kailangan maging pastor ka. Kung talagang tayo ay Kristiyano, gawin natin ito. Kaibigan mo, kakilala mo, ka-office mate mo, kaklase mo, teacher mo, share. Ito sabi ng Bible eh. Amen? Magugunaw na lang ang mundo. Wala tayong alam. Hawakan mo sa balikat yung katabi mo. Sabihin mo, may alam ka. Praise God. Tapikin mo ng malakas. May alam ka. Yan, para magising. Praise God. Meron tayong alam, pero yung kaalaman natin, ginagamit natin sa hindi wasto, hindi tama, hindi makadiyos. Panglas. Praise God. Verse 15. Ano yung una? Be a good model. Second, dedication or dedicated. I-dedicate mo ang buhay mo sa Panginoon. Sa lumang tipan, kapag ang isang bata ay dinidedicate, praise God, dinadala yan ng magulang sa templo at inaalay katulad ni Jesus Christ. Doon natapos yung paghahandog ng pinatabang guya, pinatabang baka, pinatabang kambing. Nung dumating si Jesus Christ, doon natapos ang paghahandog ng isang literal na bagay upang ialay sa Panginoon. Kaya ang halimbawa, ang dedication na ginawa ni Maria, nung marinig niya ang sabi ng anghel na ikaw ay magdadalang tao sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sabi ni Maria, paano mangyari ito? Ako'y dalaga. Ano sabi ng Holy Spirit? Ikaw ay lilimliman. Ikaw ay lulukuban ng banal na Espiritu Santo. At ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At ang lalaking yon tawagin na prinsipe ng kapayapaan. Siya ang magligtas sa kanyang bayan. Palalayain niya ang kanyang bayan sa kamay ng mapag-alipin. Hallelujah! Praise God. Para bagang mga tao, mga Israelite, doon sa Egypt, na inaasam-asam nila yung lumaya. At ito na, isang araw, pinalaya sila ng Diyos sa kamay ng malupit na paraon. Pinanganak ang ating Hesus. Malupit ang government ng Romano. Praise God. Kaya ang sabi ng anghel, palalayain ko ang aking bayan. Gagamitin niya yung ipinaglilihi mo at magbubuntis ka. Praise God. Isuot ko pala ito yung sapatos na to. Alam niyo ba kung ilang taon na to? 3 years. 3 years na ito. Alam niyo ba kung sino nagbigay nito sa akin? Yung aking 66 na birthday. Meron nagregalo nito sa akin. Si Albert at si RG.
Praise God. Kaingat-ingat ko ito eh. Hindi ko ito sinusuot kapag mamasyal kami, hindi ko sinusuot yan. Sinusuot ko ito sa ibabaw ng pulpit. Apply. In-apply ko. Praise God. Kasi, tayong mga Pilipino, mayroon tayong attitude, mayroon tayong pag-uugali. Na kapag tayo nagbigay, dapat makita natin na yung ating ibinigay ay, halimbawa, sapatos, damit, pantalon, ano paman, na mga material na bagay. Natutuwa tayo na makita natin na yung mga bagay na natatanggap natin ay ginagamit. Amen? Amen. Sino ba sa inyo gustong kuminis ang mukha? Halimbawa na lang, gusto natin kuminis yung ating mukha. O anong gagawin? Anong gagawin? Bibili tayo ng... Ayan. Hindi, para kuminis, papel dilihan na lang. Yung 1,000. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. No? Bumili tayo ng pampakinis ng mukha. Pagkatapos, hindi natin in-apply. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Kikinis kaya ang mukha mo o hindi? Matalino. Di ba? Kaya ka nga bumili ng bagay na ito, ng bagay na yon, dahil gamitin mo para sa purpose kung ano man ang nais mo na mabago sa iyong buhay. Nakuha natin? Praise God. Tinanggap natin ang Panginoon. Ligtas na tayo. Anak na tayo ng Diyos. Pero kadalasan, hindi natin ito ina-apply. Kaya nga sabi ni Paul, balikan natin ang verse 12. Di ba? Huwag mong hayaan. Chapter 4, verse 12. Huwag mong hayaan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, magsikap ka na mamuhay. I-apply natin ang ating pagiging Kristiyano. I-apply natin yung ating pagiging born again. Ipakita natin na sa pamamagitan ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon, tayo nga binago ng pag-ibig at pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. I-apply natin. Praise God. Sabi ko nga kanina, hindi tayo paghahanapan ng Panginoon nang wala tayo. Amen? Amen. Praise God. Hingan niyo ako ng kahit 20 lang. 20 pesos lang, hingan niyo ako. Hindi ko kayo mabigyan. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Wala akong 20. Praise God. Ganun ang Diyos. Hindi niya tayo paghahanapan nang wala tayo. Hinahanap ng Panginoon yung nasa sayo na nanggagaling sa Kanya. Ibinigay niya sa iyo ng buong buo. At ang purpose ng Panginoon, kung bakit ibinigay niya ito, gamitin mo. Gamitin mo. I-apply mo. Praise God. Verse 15. Magtatapos na po tayo. Hallelujah. Sabi dito, isagawa mo ang mga ito. Apply. As a Christian. At pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Praise God. Parang napakalaking question mark. Kayo na mismo yung sumagot niyan. Nasa sayo na ang sekreto.
para makita ng lahat ang iyong pag-unlad, ang iyong paglago. Sana wag naman hanggang ngayon, baby ka pa. Praise God. Nakakita na ba kayo ng 18 years old? Tapos yung kanyang iniinom, pro milk. Ano mangyari? Kapag ang isang matured, painumin mo ng gatas, ano mangyari sa kanya? Hindi yan makakalakad. Hindi yan makapag-isip. Kasi yung kanyang kinakain ay, pang baby. Hindi na tayo baby. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka na baby. Ayan. Hindi ko sinabi na pwede ka na gumawa ng baby. Amen? Nako, mga kabataan ngayon pag sinabi mo ng ganyan, masyado silang advance. Praise God. Dapat ang tama at nararapat i-apply natin ang lahat ng ating natutunan. Sa anong pamamaraan? Pagbabahagi at pagtuturo. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ka nang magturo. Hindi yung ganun turo, ha? Hoy, doon. Praise God. Turo. Walk. Your walk and work for Jesus Christ. Yan ang tama na pag-iisip at gagawin natin bilang isang magandang modelo. May dedication at pagtatalaga, paglalagay ng ating sarili para magamit tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Tayong lahat ay mag-pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Praise God. Diyan lang kayo sa upuan ninyo, huwag kayong umalis. Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, huwag mong hayaan ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng mga propeta at ng mga matatanda ng iglesia nung ipatong nila sa iyong noo o sa iyong ulo ang kanilang mga kamay. Pagsikapan mong gawin ito. Hallelujah. Inaantay ka ng Diyos. Ikaw lang ang inaantay ng Panginoon. Maniwala ka sa akin. Alam mo ito, naunawaan mo ito. Ang problema kung minsan, nananaig sa ating isip, sa ating puso at sa ating buhay, ang ating sarili. The Bible says, deny yourself. Itakwil mo ang iyong sarili. At hayaan mo na ang Diyos ay kumilos sa iyo. Sabi ng Panginoon sa John chapter 21 kay Pedro, Pedro, nung bata ka pa, iba ang magpapakain sa iyo. Iba ang magbibihis sa iyo. Pero nung ikaw ay may sapat na gulang, iunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo. Pupunta ka sa lugar na hindi mo gusto. Isang malalim at makatotohanang pananalita. Baka ang iyong sitwasyon ngayon, gusto mo lang. Ikaw lang. Hindi ka magtatagumpay. Kailangan itanong mo sa Diyos. Itanong mo sa Panginoon. Panginoon, ito ba ang kalooban mo sa akin? Panginoon, ito ba yung ipinapagawa mo sa akin? Malalaman mo yan dahil yung mga ginagawa ay walang bunga. Walang resulta, walang magandang resulta ang ginagawa mo. Inayos na tayo ng Panginoon.
Simulan mo ito. Simulan mo sa buhay. Hallelujah. Yumuko ka. Pikit mo yung mata. Sabihin mo na nanggagaling sa puso mo, ilabas mo sa iyong labi. Sabi ng 10:17 ng Roma, kapag sinabi ng ating bibig na nanggagaling sa ating puso, maaasahan natin na gagawin ito ng Diyos. Asahan mo ngayong umaga ng mga salitang ito na hiningi mo sa Diyos, kinumpisal mo sa Panginoon, ay gagawin niya. Kailangan mo lang sumang-ayon. Kailangan mo lang sumunod. Kailangan mo lang kilalanin ang Diyos. Nakaharap mo sa umagang ito. Galing sa iyong puso, ilabas mo sa iyong labi. Sabihin mo malakas, Panginoon. Sumunod ka, Panginoon. Patawad po. Ginawa ko po ang lahat ng aking gusto. Hindi ko po sinunod ang iyong kalooban. But Lord, salamat sa umagang ito. Binuksan mo ang aking puso. Binuksan mo ang aking isip. Ipinakita mo, Panginoon, sa akin ang isang tunay at makatotohanan. Layunin mo sa aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos, mananakop at sariling tagapagligtas. Isinusuko ko ang aking buhay sa inyong paanan. Gamitin mo po ako, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kagandahang loob. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Sa mga katuruan, mga aral na aming pong natutunan na tunghayan, Panginoon, na nanggagaling sa iyong makatotohanan at banal na salita. Panginoon, itanim mo po sa puso ng bawat isang nakarinig. Ilagay mo po sa aming isip at ito po i-apply namin sa aming buhay sa loob ng linggong ito upang kami magiging malakas at makaranas ng pagpapala at pagbabagong buhay na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng Kristiyano magsabi ng malakas na Amen. Praise God. Magandang umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah.